Talagang kikita yung mismong nagdi-deliver, kikita yung mismong nagnenegosyo. And yung user na bumibili sa ating order platform, dahil nga mababa lang yung bawas natin sa merchant, they are encouraged to sell the product at the lower cost. Si Tex po, when you deliver the food delivery, ibig sabihin if they order in our application through our order platform, ang tawag natin doon. Okay. At nag-deliver sila ng mga food, for that, zero deduction. Na makakapagbigay din ng tulong sa mga riders natin. Para nang sa ganun, kapag talagang sila'y pinapara, makikita mo talaga ano nangyari. Pati ba yung mga huli na nahahagip ng... Well, it's actually a recorded one. O, yung maganda. So maririnig mo na rin pati yung Conversation. nila. Pinapaliwanag namin kay merchant that when you're selling your food in our application, no matter how big the sale is, 15 pesos deduction lang. So, mas lalawak na syempre. Yes. Yung maaabot ng kanyang negosyo. Opo. Na hindi lang doon sa area nila yung mga market niya. Lalawak yung market ng isang negosyante. So, ano ba po yung mga negosyo pala na pwedeng pumasok? Okay, that's a good question. Halimbawa ikaw, may negosyo ka. Mas gusto mong mas lumaki yung reach ng iyong negosyo at mas lumaki yung sales mo. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong episode. Yes. So, welcome po sa another episode. At ngayong araw, nandito po tayo sa SMX Convention dito sa Maymoa. At ngayon po ay napakalaking opportunity sa mga riders na mas malaki ang magiging income ninyo at sa mga business owners. So, ano nga ba itong app na to? So, samahan nyo ako. Let's go. Tara. Balita ko, tong app na to, ang laki ng maitutulong sa mga riders at business owners. So, abangan nyo this episode. Tara. Kapas. Boss. Bossing, thank you po. So, ito nga pala yung event ngayon. Ito yung Franchise Asia Philippines 2026. Tara, tayo. Kakagal. Pasok tayo. Let's go! So, alam nyo pag yung merchant, yung pala nitong app na to is yun na doon nag-book yung rider, walang kukunin cost sa rider. Tapos 15 pesos lang ang kukunin sa merchant. So, mas malaking kita po ito para sa mga merchants. So, tara! Ay nga pala, alam nyo ba na ito ang pinakamalaking franchising event sa buong Philippines? Nandito lahat, marami mga brand ng gamot, mga kainan, gusto nyo maging business. So tara, di tayo. So mga viewers, welcome sa Tex Tomaso Express Transport Solution. Let's go! But in reality, Don't forget to like and subscribe. Nandito po tayo sa booth ng Tomaso Express Transport Solution at mai-interview po natin ulit ang napakahusay at napakabait na CEO ng Tomaso Express Transport Solution na si Ma'am Rosalie Pañares. Opo. So, ano nga ba po si Tex? Tex is actually a new hailing app that we are introducing to the market. Okay. So the last time that we actually met, that was in the World Trade Center. Last January 12, we have just launched the mobile application para mas makilala na siya. And now, we currently have the 5 branches. And so now 5 branches. Laki na. Meron na po tayo ngayong Bulacan, Marikina, Caloocan, Pampanga, at Cavite. So the reason why we are actually here
because we wanted to add more branches into our pipeline. Okay. And today, meron tayong mga significant franchisee that we are closing. Bakit natin ito ginagawa? Ito ay para mas lalo nating mapagsilbihan yung kabuuan ng Pilipinas. Actually, the moment we had the January 12 launch, meron na po tayong 5,700 riders. Riders. Opo. Dami na. Unti-unti po namin silang ina-activate according to the location. And that's a good thing that you are here, Kuya. Opo. Kasi mas lalo naming mapapaliwanag, how do we activate the riders? Depende po ito sa branch area that we are already present. Kasi ang gusto namin, sabay yung kanilang pagpasok ng merchants, sabay din po yung proportion para sa riders. So, tama-tama po yung main topic natin Yes. ngayong episode is about paano makakapasok yung mga riders sa Tomaso na mas kikita sila ng mas maganda, na parang nabanggit mo sa akin, 15 pesos lang Yes. yung kinukuhan charge ng app, na syempre sila yung mga, sabi mo nga, last mile delivery, dapat sila yung mas kumikita. At isa pa pong topic natin ngayon is yung mga merchant. Halimbawa ikaw, may negosyo ka, mas gusto mong mas lumaki yung reach ng iyong negosyo at mas lumaki yung sales mo, yan po ang pag-uusapan natin ngayong episode. Yes. So, paano ba po yung process sa mga riders na gustong pumasok sa Text? Kasi napag-uusapan na yan sa rider community na doon kay Text, 15 pesos lang yung kinukuha nila. Actually, Kuya, I want to clarify this part. Okay. Si Text po, when you deliver the food delivery, Okay. ibig sabihin if they order in our application through our order platform, ang tawag natin doon. Okay. At nag-deliver sila ng mga food, for that, zero deduction. Magiging zero. 15 pesos lamang po if pabili or pautos. Ah, So kapag food delivery rider ka ni Text, zero deduction po yung pagde-deliver. ganun. Pero si merchant po, yun na po kasi nababawasan ng 15 pesos fix. Okay. So that's how we actually collaborate all of these two things together. Pinapaliwanag namin kay merchant that when you're selling your food in our application, no matter how big the sale is, Mhm. 15 pesos deduction lang. Pero yung rider, zero deduction. Yung 15 pesos po, kapag halimbawa parcel delivery po, na talagang wala kayong in-order na food sa amin. Okay. So there's three things they can actually do. Okay. They can deliver the parcel through ordering in our app. That's one. Number two, they can deliver the food. Ito yung zero deduction. Zero deduction pag Yes. nag-deliver sila ng pagkain. Ng pagkain na galing sa ating app ang Na ordering. merchant na naka-register na sa Yes. app. Okay. Zero deduction because ito po yung aming algorithm na pinakikilala namin, not just in the Philippines, but exactly what we talk about in Malaysia. Okay. And then we are also presenting this eventually on the upcoming event dito naman sa Singapore. Okay. So at your service po, we will be going to Singapore this August 2026. I'll be one of the speaker too. Wow. So isa po to sa pinakikilala natin to fully let the people understand exactly how we work on leveling up the life of the Filipino and also can be copied abroad. Okay. Paano ang first step? Halimbawa ako rider. Gusto ko mag-apply sa inyo. Ano ba yung first step na dapat kong gawin? Okay. Pagka ikaw ay isang rider that you really wanted to become part of the certified Katex rider, first thing that you need to do is, number one, download the mobile application. Download. First, download. Opo. Okay. Second, Number two, dapat kompleto ang kanilang dokumento. dapat kumpleto. Ano ba po yung mga documents Okay. na kailangan? Medyo mahigpit si Tex kasi bawat riders namin, kailangan tinitingnan namin yung kanilang social presence, tapos yung documentation nila na pagpapadala ng ID, dapat sobrang liwanag, and then dapat malinaw, readable, updated, and then be patient with us kasi madami talaga ang riders. But if we keep asking, then minamatch namin siya sa social media ninyo, sa social pages ninyo, hindi nagmamatch yung tugma ng pangalan. Medyo nag-iingat kami doon. Ang ibig sabihin po ng ating CEO is hindi higpit na mahirap pumasok. Yes. Ang sinasabi niya is
kailangan mapatunayang legit kang driver talaga, Exactly. kompleto yung dokumento mo. Siyempre, ang mga rider ay magdadala ng mga mahahalagang mga may valuing bagay Yes. na kailangan maiwasan po natin. Alam nyo naman sa panahon ngayon, merong mga theft, 'di ba? Pwedeng mawala. Kaya yun lang ang po ang gustong masiguro na talagang totoong rider na Yes. may maayos na reputation. Yes. And then at the same time po, yung KYC namin, nag-i-schedule din po kami para makita namin, ma-video namin kayo, tapos tinitingnan din namin pati mga sasakyan. Okay. Ano yung plate number nila, recorded on your ORCR, minamatch po natin siya. Ayun. The reason for that is, syempre dahil maganda yung ino-offer natin, kailangan protected din po namin kayo. Opo. And then, ini-schedule din namin kayo for the installation of the IoT, Ano po yun? Internet of Things. Opo. Remember, our riders, we are giving them the 2 cameras, sinasabay, nilalagay po natin sa harap at sa likod. Okay. Para nang sa ganon, lahat po ng delivery, ng lahat ng food, we cannot just simply rely on the global positioning system. Okay. Ito po ay automatic, dual lagi yung basis natin ng location. Isa sa IoT, isa sa GPS. Para sa pagkakaalam ko po, parang ang text ang unang gagawa niya. Yes. Thank you, Kuya. Okay. Thank you for highlighting na talagang this is the first hailing app na yung ating mga riders and delivery fleet. You can capture actually kapag inaantok yung driver at masasabi ng system, ito inaantok. Pero kami sa system, kina-capture namin kaagad yon. Kapag ka natulog, ganun din. Pagka nagkaroon ng, wag naman sana nagkaroon ng aksidente, our system also prompted us. Saka alam niyo po, malaking bagay yung video recording ng mga riders. Dahil karamihan po sa mga na-aksidente, mga riders, di ba? Exactly, yes. Meron silang evidence na pruweba na hindi sila ang nagkamali doon sa aksidente. Pwede silang matulungan nun sa oras Opo. na pangangailangan. Tsaka isa pa, yung halimbawa natitrace nyo yung mga rider na meron silang mga video na talagang tunay na may pruweba yung sinasabi ng rider po sa And this inyo. is really the solution that we see na makakapagbigay din ng tulong sa mga riders natin. Para nang sa ganun, kapag talagang sila'y pinapara, makikita mo talaga ano nangyari. Pati ba yung mga huli na nahahagip ng Well, it's actually a recorded one. O, yung maganda. So maririnig mo na rin pati yung Conversation. conversation nila. So This is ngayon, something that's malaking a breakthrough. bagay. Yes. Isang ano po yan, kumbaga, makikita natin na nagle-level up po yung delivery system sa Pilipinas na nangunguna po dyan ang text. Opo. So, ano po yung pangatlong process? The pangatlong process is for us to call you and schedule you for validation. Okay. So we're gonna call you on video para makita namin yung sasakyan mo. Okay. And then, ituturo ka namin kung saan branch ka pupunta para kung saan yung pinakamalapit sa'yo para mapa-install. ganun pala. Opo. So, alam mo, taga Cavite nga po ako, di ba? Gusto kong sumali sa text na rider ako kunyari. Opo. Doon na lang ako sa mismong Cavite branch. Cavite din branch pupunta. ka pupunta. Di mas madali pala. Yes. And that's the reason why the text offers 48 sectorized lang. Ibig sabihin, hindi siya madami, pero at least each sector are the one responsible para sa pag-install ng IoT mo. Okay. So, Okay? tapos po, mga gaano po katagal ba? Pag bago, Installation. ano ba? Yung installation, training, yung mga road safety po, di ba? Opo. Gaano katagal po yung para makabiyahe na yung isang rider? Meron kami dito sa application, actually, binibigay namin to sa riders. Meron tong Tagalog option. Tagalog. Meron tong English option. Okay. Para na sa ganon, sa mga rider, if may tanong sila, kung paano ba yung mga dapat gawin ng riders, pati sample. I-click mo siya, kuya, magpi-play yung Tagalog version ng tutorial niya. Mas madali maintindihan. At paulit-ulit mo mang Oo. panoorin, merong Mamamaster mag-guide mo. sa'yo. Mas mariretain sa isang rider Yes. yung information na kailangan niya matandaan. Opo. Okay. So, mga gaano po katagal yung transition period para makabiyahe na sila? The moment po that you get activated, pwede ka na kaagad jumuti. Yun po yun. Pag kayo ay aplikante namin, dapat may na-receive po kayong SMS blast. Okay. Yung SMS blast namin, iisang numero lamang po ito. Okay. And ibibigay ko din po kay kuya, ano po yung SMS blaster lang namin na official. Ano po, I'm sure ito yung inaabangan din ng mga riders. Yes. Ano yung magiging mas malaking kita nila
kumpara sa ibang app pag sa inyo sila pumasok? Well, technically, hindi mo naman talaga masasabi kung ano yung mas malaking kita eh. Ang pinag-uusapan right now is gaano kadami ang ibinabawas mo sa kita ko. Kasi the more na maraming umorder sa amin, the more marami silang kita. Okay. Pero syempre, if katulad namin nagpapakilala, ito yung tulong na kailangan namin sa riders. Okay. For you to tell them, dito na kayo mag-order ng mga deliveries ninyo. Kasi habang mas dumadami sila, mas syempre dumadami rin yung mga clients nila Okay. sa dideliveran mo, Yes. di ba? We're here at the Philippine Franchising Asia Philippines. Okay. Kasi ito po ay pagkakataon namin. Una, mai-onboard namin lahat ng mga branches. Okay. Pangalawa, makilala namin yung mga business owners Okay. na merchant sellers. Ba, nagnegosyo naman ako. Gusto kong ipasok yung negosyo ko sa text. Mm. Paano po yung proseso? Okay. Sa text naman, you will download the text merchant app. Okay, Okay. download. First step, download. The moment that you download the text merchant app, bibigyan ka namin ng doon mo na ila-upload yung mga documentation mo ng mga business license. Okay, And DTI. Opo. Then somebody will call you from our customer service. Okay, Sila po magsasabi sa iyo kung kailan kanila i-validate. okay. And then, same with the driver, meron din tayong guide paano mag-upload, paano magpalit ng pricing, paano mag-create ng promo. Nandoon din po dito sa tutorial natin. So, ano ba po yung mga negosyo pala na pwedeng pumasok? Okay, that's a good question. Pwede po sa amin ang pharmacy, pwede po sa amin ang mga food products, food provider and product provider. Pwede din po dito yung mga raw, na kunwari, mga supplier kayo, yung mga online sales nyo, pwede rin po sa amin. Hindi lang siya nakalimit sa pagkain. You can sell whatever products that you have that you'd like to be on-demand delivery. Ibig sabihin, mga produktong gusto mong ibenta na kaya mong isupply right there and then the moment they ask for it. Ang ganda pala po. Yes. Pwede rin ba po dyan yung mga services? Sa services ko, hindi pa po ito yon. Ang kaya dito yung pabili na service lang. May Ibig sabi- item. Ibig sabihin, Kaya- pwede ako mag-utos na, kunwari, naiwanan mo yung susi mo. Oo. Sasabihin mo doon, pakipuntahan tong address, bibigay mo yung instruction, and then sino yung hahanapin, ibibigay mo yung sino yung tatawagan, and that's how it proceeds. Okay. Ito po yung, pag rider gumawa nito, 15 pesos lang ang binabawas namin. Gets ko na po. Opo. So mga viewers po natin, I hope po na mas iintindihan niyo Yes. po yung pinag-uusapan natin. At ano po yung step 2 naman? Ang step 2 po is wait for the call from text Okay. so that we can validate. Okay. The moment that you get validate, nakita namin lahat ng uploaded photos mo okay na, maayos na yung QA niya, then you can start selling. So, mas lalawak na syempre. Yes. Yung maaabot ng kanyang negosyo. Opo. Na hindi lang doon sa area nila yung mga market niya. Lalawak yung market ng isang negosyante. Magugulat ka. Meron pala may gusto ng produkto mo sa ganitong Opo. lugar. 'Di ba? So, mas malaking kita po yun para sa inyo. At napakagaang lang naman po ng kinukuha ni Tex na 15 pesos lang po. Yes. So, So kahit umorder ka kuya, halimbawa, ang order mo sa burger 100, in-order mo 20. Sa atin, yung nagbebenta ng burger, kahit 20 ang order sa kanya, 15 pesos lang ang deduction namin. so napakamura lang po Sobrang nun. mura po. So, talagang kikita yung mismong nagdi-deliver, kikita yung mismong nagnenegosyo. And yung user na bumibili sa ating order platform, dahil nga mababa lang yung bawas natin sa merchant, they are encouraged to sell the product at the lower cost. Oo nga, Nang sa ganon, pag bibili ka ng burger, sa ibang competitor, it will be expensive. Malaki. But with Tex, mas mura. Mo pwedeng ibenta. Oo nga. Pwede nga yun, So, oh. magiging beneficial din po ito para sa ating mga order platform user. Okay. Halimbawa naman po, minsan kasi yung iba gusto mismong opisina yung mapupuntahan nila eh. Opo. Saan ba po yung, balita ko po may tinatayo kayong bagong office ngayon ah. Well, we acquired the office in Makati. Okay. That's katabi po mismo ito ng Ayala Circuit. Pero still in the progress pa po yung Soon aming po yun. pag-up. Yeah. Parating po na ako sakali yung mga interesado na
gusto mo face-to-face na Yes. yung usap, isipin nyo, ang bilis ng paglago ng company na to na may para makapwesto ko rin sa Makati, di ba po? Opo. Pero yung iba naman po, yung mga branches na po natin, doon na po kayo pupunta. Automatic na po yan kasi naka-sectorize na po yan. Yan din po kasi yung part ng kanilang tasking as a branch. Okay. Yun ang headquarters para lalabas. Mga branches po. Okay, ma'am. Okay po. So, ilalagay po natin yung QR code ng FB page ng text. Tsaka ilalagay din po natin yung contact details po ng ating CEO at kung sino po yung pwede niyong kontakin sa mga interested po nating Yes. mga viewers. So, any message po ma'am sa mga viewers po natin? Okay, if you are actually a merchant and riders in the area of Pampanga, Bulacan, Marikina, and then Cavite and Caloocan, they are now ready to serve you. Okay. And then for the riders, same process. Kami po mag-i-schedule sa inyo yung headquarter kung kailan po kayo i-installan ng inyong Internet of Things. So, paano naman pala po, halimbawa ako, di ba may nabanggit kayo mga lugar. Merong mga lugar doon na hindi pa Nakukuha. nakukuha ng text. Opo. Halimbawa ako, interesado ako na maging ako yung pinaka-franchisee ni Franchisee. text doon sa probinsya na yon. Opo. Paano po ang proseso po? No? Okay. The only way that you can connect us is either one, if you have the email, mamaya ipa-flash din ni Opo, Kuya lalagay po kung ano natin. yung QR code Okay. and link po. Ngayon, yung pong mga interested nating parties who want to franchise and understand more about text, you can also visit our FB page so that our BDM can start the discussing to you the process at saka yung potential income too. So, yun po, narinig nyo naman yung mga probinsyang wala pa, no? Opo. O yung mga masasaya dyan na wala pa sa inyo, kayo na ang mauna. I-flat mo na rin, Kuya. Opo, ipa-plus ko po sa Yes. screen kung ano yung mga provinces na available na yung mga negosyante dyan na interested na sila ang maging franchisee ng text sa probinsya po na yun. Opo. So, ako po si Joey Nunez at siya po si... Ako naman po si Rosalie Pañares, kaya ang aming bibigay sa inyo, kapag kailangan ba ng sasakyan, i-text na yan. Gutom ka ba? I-text mo na. May utos ka, mag-text ka na. Don't forget to like and subscribe.